sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. O kay sarap namang damhin kapag nasa iyong piling. Ang pag-asa'y walang hanggan, dakila ang iyong pangalan. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So maganda yan, 1 Timothy chapter 4 verse 16. So patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 17 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon nang nasa daan na si Jesus patungo sa Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintel. Siya ay tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ika-3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo ng kopa na hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang narinig ito ng 10 alagad,
nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang kanyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome po sa ating munting tahanan dito sa ating YouTube at sa ating Facebook, ang ating PESMA. Pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. At pagdinilay po, yan po ang ating gawain sa araw na ito. Ang ating munting programa. Ang pagninilay o ang Gospel Reflections and Sharing. At sa pagkakataon na ito, siyempre, una-una yung pagbukas natin ng ating programa, ang pagbabasa po ng pagninilay ng ating Santo Papa. Kukunin po natin sa Words of the Popes. At ang ating Holy Father sa araw na ito ay si Pope Francis. So basahin natin ang pinagnilayan po ng ating Santo Papa na binasi po sa Gospel ng St. Matthew chapter 20, verses 17 to 28. Words of the Holy Father. The way of service is the most effective antidote against the disease of seeking first place. It is the medicine for status seekers. This seeking first place which infects many human contexts and does not even spare Christians, the people of God, nor even the ecclesiastical hierarchy. Therefore, as disciples of Christ, let us receive this gospel passage as a call to conversion in order to witness with courage and generosity a church that bows at the feet of the least, in order to serve them with love and simplicity. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa ni Pope Francis. Ito po'y binasa niya sa kanyang Angelus noong 21st of October in the year of our Lord 2018. So napakaganda po at napakasimple lang, di ba? Simplicity with love and simplicity. Napakaganda at simple lang po ang pagninilay ng ating Santo Papa. So sa akin naman kunting pagninilay, sa aking konting sharing, matagal na natin ito pinagnilayan ang gospel na ito at syempre napakaganda, maraming angle na pwede natin bigyan ng emphasis. At sa akin naman ngayon is yung prayer, di ba? Yung prayer. At ito po hindi lang ordinaryo na prayer, kundi intercessory prayer. Ilang beses na rin natin ito na-mention na ang nanay po nila ay pumunta sa ating Panginoon at siya po'y humingi ng pabor. Nanalangin po para sa kanyang mga anak. So dito makikita natin na ang nanay ay pwedeng manalangin sa kanyang mga anak. Di ba? Ginagawa naman natin yan. At yan po ay ang intercessory prayer. So walang problema po pag tayo po ay nananalangin sa ating mga santo. Santo sa langit. Hindi yung bato. Yung bato is just a representation yan. Yung kanilang image. Nananalangin po tayo sa mga santo sa langit, ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin, na panalangin po nila tayo. We ask them to pray for us, na dalhin po ang ating mga problema, ang ating mga hinihiling sa paanan po ng ating Panginoon. Subalit, anong sabi sa atin ng Panginoon? You do not know what you are asking. Diyan ako magbibigay ng emphasis. Ano ba ang ating hinihiling? Ano ba ang ating dinadasal? We have to be careful what we ask for. Yung isang manager namin noon na pinagtatrabaho ko, napaka-istrikto. Tapos sinabi ng management na papalitan na yung manager, everyone is happy.
Subalit ang ipinalit sa kanya, sobra pang stricto niya. So, we ask something, and then, yun yung kung ano yung hinihiling natin, ibinigay sa atin. At the end, iba pala ang ibig natin sabihin. Yes, sabi niya yung kura paroko ko noon, sabi niya, all prayers are being answered. Yan yung pinaka-importanting ang gusto kong mabigyan ng emphasis. All prayers are being answered. Subalit, sabi niya, hindi sa gusto natin. All prayers are being answered, pero hindi sa kagustuhan natin. Ang ating panalangin ay sinasagot para sa ating kabutihan. Yan ang sinasabi ni Father S. So, yan ang siguro ang napakagandang idea na tingnan natin. Sa bawat panalangin natin, sabi ng isang artista, hindi daw siya naniniwala sa panalangin dahil ang panalangin is tsamba lang daw. Sabi niya, katulad ng loto, di ba? At horoscope. Tsamba lang daw, sabi niya. It's gonna make you better or bitter, sabi niya. So, better ba o bitter? Matagal na akong tumataya sa loto, hindi man ako nananalo. It becomes, di ba, yung araw-araw mo na sinasabi, matagal na akong tumataya sa sweepstakes, hindi ako nananalo. Tapos, minsan sasabihin mo, matagal na akong humihingi ng ganito, hindi man lang binibigay. You become bitter. Minsan nga, yung iba nalalayo na sa ating Panginoon dahil doon. Ano ba klase kang Diyos na itong hinihingi ko? Hindi mo malang binibigay. Humihingi ako ng isang miracle. Ng miracle na ang aking anak ay ganito. Hindi mo malang binigay. Ano kang klaseng Diyos? Diba? Ang aking nanay nahihirapan na. Iyan po ang nagiging bitterness natin. Or we become better. Diba? On the other hand, kung titingnan natin ang sinabi ni Father Simon, sabi niya, all prayers are answered. Subalit, sinasagot po yan sa ating kabutihan. At in fact, ang mga nahihirapan nating sarili, ang ginawa niyang example. O ang mga nahihirapan tayo dahil sa ibang tao, ang ginawa niyang example. Sabi niya, kung tayo po'y nahihirapan dahil sa ibang tao, halimbawa ang ating nanay ay bedridden na at napakahirap ng alagaan, anong sinabi niya? Don't despair. Dahil yan po ay binibigay ng ating Panginoon sa ating chance para sa atin na maging santo. Ayan. Kung anong kahirapan natin na yun, sabi niya, yan po ay sagot sa mga panalangin natin dahil yan ay binibigay niya para mabigyan tayo ng tsansa na maging santo. Respond to it in the right way. Yan po ang napakagandang bagay. We will become better version of ourselves. Diba? So don't be bitter, but be better. At syempre, sa dalawa ng mga apostoles na itinanong ng ating Panginoon, kung kaya ninyong inumin ang kopa ng hirap ko, nagsabi silang, oo, kaya namin. Anong nangyari sa kanila? Diba? Ito po ay sinagot din ng Panginoon ang kanilang hinihiling. Diba? Binigay si St. James is siya yung una-unang apostoles na pinatay po. After si Judas, diba? After kay Judas, siya yung first martyred apostle. Si Judas kasi nagpakamatay. Siya ay pinatay siya. Pinugutan siya ng ulo ni Herod the Great, ni Herod Agrippa. At siyempre si John naman, sasabihin natin si John lang ang beloved, because hindi siya namatay ng karumal-dumal na paraan. Subalit, he lived na makita ang lahat na ito na pinagpapatay po. Siya'y nabuhay na maging witness sa lahat ng ito, including ang ating Panginoon. Nandun siya sa paanan ng cross. At ang lahat na naging kasama niya na ipinatay po, martyred, dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. So sana nga, tayo po'y manalangin at syempre,
we have to be very careful of what we ask for. Be careful of what you wish for. Yung sabi nila, mag-ingat po tayo sa ating mga pinapanalangin. So, kung titingnan natin, bakit may structured prayers tayo? Ito rin ang isa sa mga reasons kung bakit may structured tayo na prayer. Para po mag-guide tayo ng tamang pagpapanalangin, tamang pagkakausap sa ating Panginoon. So, we have to be careful of what we wish for because we might become bitter rather than better. Hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. At ngayon titingnan natin, magpakinggan natin po ang ating mga kasamahan dito sa PESMA. Thank you po. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At naway pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito at bigyan natin ng refleksyon ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Panginoong Hesus, ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba upang hatulan ang kamatayan at ibigay siya sa mga hentil upang siya'y kutyain at hahampasin at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Sino ba ang anak ng tao? Saan po siya galing bilang tao? Ang ating Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao sa laman, sa dugo at sa buto. Mayroon siyang laman, mayroon siyang dugo, mayroon siyang buto. Sa pamagitan ng Inang Birhen Maria na siya po ay nagkakaroon ng katawan, laman, dugo at buto. Kung wala si Mama Mary, kung hindi siya pinili, paano tayo? Paano tayo ngayon? Siguro nasa kadiliman pa tayo ngayon. Siguro hindi natin alam kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. Tayo po ay binigyan ng liwanag sa mundong ito. Liwanag na nakaligtas sa atin. Na siya ay nagkatawang tao. At naway tayo po ay laging mananalangin sa Kanya na tayo ay Kanyang maproteksyonan sa araw-araw, sa ating pamumuhay, sa ating buhay. At alam din natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay hindi po madali. Lahat po ng mga sacrifice, lahat po ng mga kahirapan na Kanyang natanggap, wala siyang imik, wala siyang kung ano-anong sinasabi. Hindi siya nagagalit. Tinanggap niya kung ano man yung mga insulto o mga pasakit na kanyang natanggap bago siya namatay sa krus. Ito po ay nagbigay ng inspirasyon sa atin kung paano din tayo sumunod sa Kanya. Kailangan din na mag-sacrifice din tayo sa Kanya. Ang pagsakripisyo ay hindi po paligsahan kung sinong mauuna, mabigyan ng award, kung sino yung huli,
hayaan na lang siya. Hindi po ganun ang ating Panginoong Hesus. Kung hindi po, kailangan mag-sacrifice tayo sa ating buhay, sa kanyang kagustuhan at sa kanyang kalooban, at ipakita natin sa kanya kung ano yung karapat-dapat sa kanya, kung ano yung mga nasa puso natin. Ang hinihingi lamang po ng Diyos sa atin ay bumalik, makipagrelasyon sa Kanya, na bumalik tayo sa Kanya. Yung pagbalik natin sa Kanya ay nagpapakita ng kababaang loob, nagpapakita ng pag-ibig at yung pagmamahal sa Kanya. Hindi natin mahigitan ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi natin mahigitan iyon kung hindi ipakita natin sa kanya kung ano yung karapat-dapat sa kanyang mga mata. I-offer natin lagi ang ating mga problema sa kanya. Yun naman ang gusto niya, yung i-offer natin ang lahat-lahat sa kanya. Kasi nga, ang lahat naman ng mga santos ay ino-offer nila yung mga sacrifice sa Diyos para lamang maibsan, para gumaan yung nararamdaman nila. Yung award na hinihintay, yung award na kahit hindi natin hingiin sa Kanya, ay Kanyang ibibigay. Kaya yung mga santos natin, yung mga saint, yung mga martyrs, binigyan na sila ng award ng Diyos na sa langit, kung saan sila naroroon sa kaharian ng Diyos, na kapiling ng Diyos. Kapiling sila. Yung grasya ng Diyos ay isang mahalaga sa atin. Ang pagsakripisyo, hindi lamang pakitang tao ba? Hindi lamang nagsakripisyo ka dahil nga may problema ka. Hindi lamang nagsakripisyo tayo dahil nga mayroon tayong hiingin sa Diyos. Yung pagsakripisyo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pagdasal. Kahit wala tayong problema, wala tayong mabibigat na problema, mabibigat na mga karamdaman sa ating pangkalusugan, tayo po ay magpapatuloy sa pagsacrifice sa harap ng Diyos. Yung repentance, kumbaga, ang repentance ang kailangan natin. Yun ang ating isakripisyo, na tayo ay baguhin ng Diyos, malinisan tayo sa kadilisayan ng kanyang pag-ibig sa atin. Yung repentance na iyon, hindi po madali na ating hingiin. Kung hindi sa kalooban natin, yung hindi tayo pinipilit na humarap sa Diyos. Ang isang pagsakripisyo ay kailangan din natin humingi ng gabay sa Diyos, na tayo ay kanyang matulungan. Ang paghingi po ay kailangan din na mataimtim, na taos-puso natin na hingiin sa Diyos. Ang paghingi po ay isa pong na nagpakumbaba sa Diyos, na kailangan na bigyan natin ng isang, o bigyan natin ng karapat-dapat kung ano yung pangangailangan sa ating espiritual na pamumuhay.
Yun po ang ating hingin sa Diyos. Yung na tibay na matibay na pamumuhay at mataimtim na pagdasal sa Kanya. At hingiin din natin sa Kanya ang isang masigasig na pananampalataya na malalim na pananampalataya sa Kanya. Isa pong grasya ang mga bagay na iyan. At hingiin din natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas na loob at bigyan din niya tayo ng mahigpit na pananalig sa Kanya, yung pagtiwala natin sa Kanya. Yun po ay isang masigasig na sakripisyo. Hindi lamang nag-sacrifice tayo, no, na mayroon tayong problema. Hindi lang ganun. Kung mayroon tayong mga sakit na nararamdaman, hindi lang ganun kung hindi sacrifice sa ating kaluluwa, para sa ating kaluluwa. At sa ating pang-espiritual na pamumuhay, ialay natin sa Kanya. Hihingi natin na tayo ay Kanyang kaawaan lagi, na hindi niya tingnan ang ating makasalanan, kung hindi ipakita niya ang Kanyang awa sa atin dahil tayo ay makasalanan. At huwag po nating kalimutan na sa lahat po ng mga oras ay kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil hindi po natin alam ang ating buhay sa mundong ito. Kaya nga, binibigyan tayo ng oras ng Diyos. Oras na lumapit sa Kanya. May time pa tayo na kausapin siya. Kahit hindi man natin siya narinig. Pero pinapadama niya sa ating puso na siya ay nariyan. Na handang makinig at handang magpatawad sa atin. Huwag natin gayahin ang isang ina na hinihingi niya yung kagustuhan niya para iupo ang kanyang mga anak sa kanan at kaliwa sa Diyos. No, hindi ganun. Sana wag natin gayahin ang isang ina kung ano yung gusto niya para sa kanyang mga anak na iupo sa kanan at kaliwa. Kaya nga po, tayo masigasig na humingi lagi at sa araw-araw sa ating pamumuhay, sa espiritual na pamumuhay, na tayo ay naway patawarin niya ng ating mga kasalanan o sa ating mga kasalanan. Ang pagsakripisyo o sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus sagisag ang mga paghihirap at pasakit ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagwagi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin at sa buong mundo. Ang kapangyarihan ang siyang nagdala ng isang pagwawagi sa kamatayan. Ang Diyos ang siyang liwanag
ang siyang ating hari. At naway pagpalain po niya tayo ngayon at magpakailanman at sa walang hanggan. God bless us all. Peace be with you all. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, pagsusuporta po at pag-share. Like and share po ng ating munting tahanan na ito, ang ating humble channel dito sa PESMA at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. Ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan po sa Pilipinas o ang ating Gospel Reflections. Ito po ay ginagawa natin kada Wednesday, Friday, and Sunday. Miyerkules po, Biyernes, at Linggo. At ang ating namang rosary is every day except Sunday. So again, thank you so much and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli po. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal